sa laban para sa kalayaan. Ang tapang ay nagiging sandata natin. At ang pagiging matibay ang ating kalasag. Tayo'y magwawagi, abot tanaw ang bagong araw. Puso diwa ng bayang tinusla, sumisigaw. Hustisya at paglaya ng bayang api, walang katarungan, daang taon. Hawak ng dayuhan, sulong bayan, tayo'y magwawagi. Dolores, maaari mo bang linisin ang aking silid? Masusunod po, Padre. Sa isang katulad. Wala na. Wala nang saysay pa ang aking buhay. Ngayon na dala-dala ko pa sa aking sinapupunan ang kataksilan na ginawa sa akin ng praile. Di ba siya yung kasakisapat na yun, namuhay libre daw, na balak akitin ang padre ng ating bayan? Oo nga, ngunit maaring gawa-gawa lang ito ng padre. Lahat kasi ang pananalita at pagkamkaroon. Kumusta ang pinapagawa? Padre, tapos ng iyong pinapagawa, tinapon ko na rin ang banggay sa ilong. Bueno, ito ang iyong gantimpala. Salamat, Padre.
na natin kumilos laban sa mga Kastil. Marami na sa ating mga kabaro na namatay. Tama, kailangan natin magkaisa upang mapatalsik ang mga gahaman na nakaupo sa pwesto. Lalo na ang mga praile ng kapwa nating Pilipino. Oo nga, na siyang magpataas sa ating kapwa, Pilipino. Mga kapatid, batid ninyo inyong mga tungkulin at ngayon, inaasahan ko kayo na gumawa ng mga sarili ninyong desisyon at pumili ng sarili ninyong opisyal. Maayos na. Kailangan na natin sumalaki ng maaga para matalipad ang kalaban. Mga kapatid, ilabas ninyo inyong mga sedula. Itong sedula na ito ay nangungahulugan na nasa ilalim tayo ng pamumuno ng iba. Ulitin ang sedula! At ang nanalo sa lalan ng pagka-presidente ay si Don Emilio Aguinaldo. Bakit hindi na lang si Supremo Andres bilang Vice-Presidente ng Pilipinas? Ito siya naman ang may pangalawang pinakamaraming boto sa lahat. Di maaari. Gayunpaman, pag-usapan natin na dapat iniwalay ang boto sa pagka-presidente. Narito na ang listahan at mga nanalo para sa posisyon. Ang presidente ay si Emilio Aguinaldo, sa pagka-vice-presidente ay si Mariano Trias, Kapitan General ay ako, Atelio Ricarte Emiliano Dijos bilang Ministro de Guerra, at si Andres Bonifacio ay bilang Ministro de Interior. Di maaari. Bakit si Andres ang dapat ihalalo sa pagka-Ministro de Interior? Ilan naman natin wala siyang pinag-aralan. Teka muna. Anong ibig mong sabihin? Kala mo bang hindi kita napapansin? Kanina ka pa ha? Wag! Ako, si Andres Bonifacio, ang pinuno ng revolusyonaryong katipunan. Ipinupuklamar ko na ang halalan nito ay walang silbi at walang saysay. Mahal kong kaibigan, Emilio Jacinto, na ako'y nadaya sa butuhan sa Tajeros. Bago pa man magsimula ang butuhan, ay narinig ko na ang usapan ng mga taga-Imus na ayaw nilang umuno ako sa katipunan. Pagkos, ang gusto nilang umuno ay si Emilio Aguinaldo.
Magandang araw sa iyo, mahal na Pangulo. Magandang araw sa iyo, Senyor Apolinario. Halika rito at umupo ka. Senyor Apolinario, marami akong mga magandang salita na narinig tungkol sa iyo. Ikaw ay nirekomenda sa akin dahil ikaw isang mahusay na abogado. Bilang isang Pangulo ng Pilipinas, gusto ko lang ideklara ang kalayaan nito. Ano ang masasabi mo sa mga plano ko? Walang silbi ang kalayaan kung walang ibang bansa ang kikilala rito. Mas mabuting ayusin mo muna ang iyong kabinete bago mo ideklara ang independensya. Bilang isang Pangulo ng Pilipinas, gusto ko lang humingi ng iyong tulong upang maging matatag at maayos ang aking mga plano para sa aking bansa. Sa bayan ng Cavite Viejo, lalawigan ng Cavite ngayong 12 ng Hunyo, taong 1898. Don Ambrosio Regenzares Bautista, Auditor de Guerra at sadyang komisyonado na itinalaga upang ipahayagda at ilalahanin ang tanging araw na ito, na ang pamalaan diktatorial sa Pilipinas ayon sa kalatas sa kataas-taasang diktador Don Emilio Aguinaldo Infame, tayong magkakatipon-tipon nagsilagda. Simula nito ay ipinapahayag natin ngayon at pinasisilayan na makapamumuhay ng malaya at nagsasarili, hiwalay at hindi na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espanya. At ngayon, akin ang hawak ang watawat na aking iwinagayway sa harap nitong kapulungan at nanunumpa naman tayong lahat na buong puso at buhay na ito'y mamahalin at ipinagtatanggol hanggang sa huling hininga natin sa ating buhay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Kung minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita ka